Sa kasagsagan ng kasikatan ng The Beatles na itinuturing na pinakamalaki at pinakasuccessful na banda sa kasaysayan, ay isang banda lang ang nagawang maituring na matinding rival ng mga ito. Sila ang The Rolling Stones. Isang bandang tumangging makiuso, sumabay sa agos at gumaya sa style ng The Beatles. Sa halip ay naging kabaligtaran pa nila ang mga ito mula sa pananamit, itsura, kilos at estilo ng musika. Kung kilala ang The Beatles noong araw ng pagkakaroon ng good boy na imahe, yung tipong ayos na ayos lagi ang buhok, nakasut palagi, mahinahong kumilos at may musikang pamasa at perpekto ang pagkakaareglo, mas pinili naman ng The Rolling Stones ang imahe ng pagiging mga bad boys. Sinadya nilang magpahaba ng mga buhok, magdamit ng kung ano-ano na lang, unpredictable ang pagkilos at may musikang raw at may pagkarebelde na tunog. Kaya siguro kahit matindi din ang nakuha nilang tagumpay at itinuring pang isa sa mga pinakaimportanteng banda sa kasaysayan, hindi naman ganun karaming kanta nila ang pumasok sa panlasa ng mga Pinoy. O maaari din naman na hindi lang tayo na ipakilala sa musika nila dahil hindi naman talaga radio friendly ang kanilang tunog at mga liriko. Ang madalas lang nating naririnig noong araw sa mga kanta nila ay yung mga kantang I Can't Get No Satisfaction, Paint It Black at Angel. Pero sa benta nilang mahigit sa 250 milyong kopyang record sa buong mundo, hindi na nakapagtataka kung bakit itinuring silang isa sa mga greatest rock bands of all time. At siguradong marami ding Pinoy ang kinilakhan din ang kanilang mga musika. Ganun pa man, hindi katulad ng The Beatles, nagsimula nga ang The Rolling Stones sa paggamit ng mga cover songs sa mga nauna nilang 3 albums. Hindi sila yung tipong likas na ang pagiging henyo sa paglikha ng mga musika. So paano nga ba nagawang makapagsabayan ng The Rolling Stones sa The Beatles? Gaanong katotoo na magkaibigan talaga ang dalawang bandang ito at hindi talaga sila nag-away katulad ng sinasabi ng media? Papaanong pinagharian ng The Rolling Stones ang music chart sa US ng isang dekada? Gaanong kalaki ang naiwan nilang legasiya sa mundo ng musika? Halika at mas kilalanin natin ang The Rolling Stones, pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-like na din ang videong ito dahil sobrang laking tulungan yan sa channel natin. Maraming salamat mga idol! Nagsimula pa ang pagiging magkaibigan ni Mick Jagger at Keith Richards noong 1950. Magkababata sila sa Dartford, Kent, England, pero lumipat ang buong pamilya ni Mick Jagger sa Wilmington, kung saan nga nito nakilala at nakasama sa pagbuo ng banda ang bassist na si Dick Taylor. Cover songs ng mga blues singer na si Muddy Waters at itinuturing na ama ng rock and roll na si Chuck Berry ang malimit nilang tinutugtog. Kaya naman may bit-bit ng albums ng mga ito si Mick Jagger noong 1961 sa isang railway station, kung saan nga ay hindi inaasahang makita silang muli ng kababatang si Keith Richards. Agad namang napansin ni Keith ang albums ni Chuck Berry at Muddy Waters sa kamay ni Mick, kaya agad nitong nalamang parehas pala sila ng paboritong musika. Doon sila nagsimula magkaroon muli ng komunikasyon na kalaunan nga ay nauwi sa pagbuo nila ng bandang Blues Boys. Kasama nila dito si Dick Taylor at dalawa pa nilang kaibigan. Noong March 1962 ay nagkaroon naman ng pagkakataong makajaming ni Mick Jagger at Keith Richards ang bandang Blues Incorporated na pinamumunuan naman ng isang sikat na blues musician at radio broadcaster na si Alexis Corner. Doon nila nakilala ang gitaristang si Brian Jones at keyboardist na si Ian Stewart. Nakalaunan nga ay makakasama nila dahil pagkalipas lang ng 2 buwan ay umalis sa Blues Incorporated ang napakatalintadong si Brian Jones na agad nga ay nagpost ng ad sa Just News dahil naghahanap ito ng kasama sa binubuo niyang bagong banda. Agad na sumali dito ang kabandang si Ian Stewart at noong mabasa nga ito ni Mick Jagger at Keith Richards ay agad na umalis ang mga ito sa kanilang banda kasama si Dick Taylor at agad nga sila naging bahagi ng binubuong banda ni Brian Jones. Sa karagdagan pa ng drummer na si Tony Chapman ay nabuo nga nila ang bandang tinawag nilang Rolling Stone na hangon naman sa title ng isang kanta ni Muddy Waters. Yun nga lang, hindi naman nagtagal umalis din naman agad ng banda si Dick Taylor gawa ng ginusto nitong ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral.
style. Kaya naman ay agad itong pinalitan ni Bill Wyman bilang bassist ng banda. Pinalitan din nila ang drummer na si Tony Chapman dahil lagi itong busy sa trabaho niya bilang salesman. Kaya dito naman papasok si Charlie Watts na siya nang ang bubuo ng pinakaunang classic na line-up ng banda. Kahit puro cover songs nga lang ang tinutugtog nila nung araw, ay mabilis naman silang nakakuha ng malawak na fanbase. Katunayan ay naggawa pa nga nilang talunin sa dalawang magkahiwalay na survey ang nag-uumpisa ng sumikat noon na The Beatles bilang pinakapopular na banda sa England. 1963 noong gawin na nilang The Rolling Stones ang pangalan ng banda, kasabay ng pagkuha nila sa 19 na taong gulang pa lang noon, pero sobrang eksperyensyado na sa pagiging publicist na si Andrew Oldham bilang manager ng kanilang banda. Naging kliyente na nito ang The Beatles, kaya noong makita niya ang The Rolling Stones ay agad niyang nakita ang potensyal ng mga ito bilang rival ng sumisikat na noong The Beatles. Noong una ay ginaya niya ang mga ito, ipinaayos niya ang buhok ng mga miyembro ng The Rolling Stones at pinagsuot niya din ng mga suits, pero agad niya na ring napansin na hindi talaga uubra ang ganitong style. Matutulad lang sila sa ibang banda na gumagaya sa The Beatles. Kaya naman ay napagpasyahan itong gawin na lang yung kabaligtarang ginagawa ng mga ito. Kung kilala ang The Beatles sa pagiging malinis, formal at pagod boy na imahe, ay ginawa niya namang kontrabida ng mga ito ang imahe ng The Rolling Stones. Iba't iba ang suot at makukulit sa stage, mahaba ang mga buhok at unpredictable ang ikinikilos. Sunod niyang ginawa ay inalis sa opisyal na line-up si Ian Stewart dahil may hirapan umano ang mga fans na makilala agad ang bawat miyembro kung sobrang dami ng mga ito. Bagkus ay inilagay nito si Ian sa pagiging road manager na kahit nasa likod na siya ng spotlight ay siya pa rin naman ang nagki-keyboard sa mga recordings. Madalas din siyang nakikita sa mga live performance at dahil na rin sa lakas ng karisma ng The Rolling Stones sa mga kabataan noon ay hindi rin nga nagtagal at naikuha agad ni Andrew Oldham ang banda ng recording deal sa Decca Records, ang parehas na kumpanya na nag-reject sa The Beatles. Kaya dito pa lang ay tila ba binuo talaga ang The Rolling Stones bilang rival ng mga ito. Yung mga fans na ayaw sa style at musika ng The Beatles ang silang naging solidong taga-suporta ng The Rolling Stones. Noong April 17, 1964 ay na-release ng banda ang kanilang debut at self-titled album na The Rolling Stones na nagkaroon naman ng American edition na tinawag namang England's Newest Hitmakers na na-release naman noong May 29, 1964. Kabilang dito ang mga singles na Not Fade Away at nag-iisa nilang original sa album na Tell Me. Kahit binubuo lang ito ng halos lahat ay cover songs, nagawa nga nito agad na mag number 1 sa UK at number 11 naman sa Billboard 200 na certified din ito bilang gold album sa US. Ang totoo niyan mga idol, sa isa nilang original na kanta sa album na ito nabuo nga lang yon dahil sa paghanga nila kay John Lennon at Paul McCartney. Ang mga ito ang dahilan kaya sinubukang magsulat ng kanta ni Mick Jagger at ni Keith Richards. Nakasama kasi nila ang mga ito at isinulat sa harapan nila ang kantang I Wanna Be Your Man na ibinigay sa kanila at na-release pa ng The Rolling Stones bilang single. Doon naisip ni Mick at ni Keith na kung ganun lang palang kadali ka na John Lennon at Paul McCartney ang paggawa ng kanta, baka naman kakayanin din nila kung kanilang susubukan. Isa pa ay kinukulit na rin sila ng kanilang manager na si Andrew Oldham. Sinasabihan na sila nito na lumikha nga ng kanilang sariling kanta dahil nahihinaan siya sa potensyal ng bandang sumikat at kumita ng ayos kung aasa na lang sa paggamit ng kanta ng iba. Pero dahil nga hindi naman ganun kadali at nahihirapan pa rin silang lumikha ng kanilang mga sariling kanta noong panahon na yon, naging halos cover songs lang na naman ang laman ng pangalawa nilang album na The Rolling Stone No. 2 noong January 15, 1965. Ganun pa man, dito na nga mga idol tumaas ang kumpiyansa ni Mick at ni Keith dahil nag number 1 sa UK ang original nilang kanta na The Last Time. Kaya mula sa 3 original na kanta sa album na ito, naging 6 na ang kanilang naisulat sa pangatlo nilang album na Out of Your Heads noong September 24, 1965. Kabilang na dito ang kanilang pinakaunang number 1 sa US na I Can't Get No Satisfaction, na tumulong para sa wakas ay magawa na rin nila mag number 1 sa Billboard 200. At dahil nga dito ay unti-unti nang umiingay ang rivalry na binubuo ng mga fans at media sa pagitan ng The Rolling Stones at The Beatles, lalo na at sa pang-apat nilang album na Aftermath noong April 15, 1966 nagawa na nga nilang punuan ang track listings nito ng kanilang mga original na mga kanta na pinangungunahan ng Paint It Black,
Marami ang pumuna sa medyo sensitibong liriko ng ilan nilang mga kanta dito, pero dito na nabuo ang inspirasyon ng tugtugang glam at British punk rock ng mga bandang uusbong noong 70s at 80s. January 20, 1967 naman, noong i-release nila ang pangalima nilang album na Between the Buttons, na kahit nga nakakuha ng katamtamang success, magsisimula naman dito mga idol na habulin sila ng batas dahil sobrang tindi na rin noon ng kanilang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Napilitang tumakas noon ng kanilang manager na si Andrew Oldham. Nagpunta ito sa US sa takot na makulong, at yun na nga rin mga idol ang tumapos sa relasyon niya sa banda. Lumabas din muna noon sa England ang mga magkakabandang si Mick, si Kate at si Brian Jones, na kasama naman ang kanyang kasintahan. Nagpunta ang mga ito sa Morocco, na noong minsan ngang nag-away ang magkasintahan ni Brian Jones, bigla na lang umalis ang babae. Pero ang sama doon kasama nito si Keith Richards. Malinaw na inahas nito ang kanyang kabanda dahil nakarelasyon nito ang babae sa loob ng ilang taon. Pagbalik nila sa England ay nakulong ang tatlo dahil nga sa kaso na kanilang kinakaharap dahil sa ipinagbabawal na gamot. Pero nagawa naman ng mga ito makapagpiyansa kinabukasan, at habang tumatakbo nga ang kaso ay nagpatuloy naman sila sa paggawa ng musika. Nakalaunan nga ay magiging album na Their Satanic Majesty's Request noong December 8, 1967. Itinuring ito ng mga kritiko bilang bulok na kopya ng The Rolling Stones sa Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ng The Beatles. Nahuli na nilang nalaman na tila ba sinadya talaga ito ng dalawang banda. Dito kasi ipinakita ng The Rolling Stones at The Beatles na magkaibigan talaga silang banda. Napansin nyo ba ito sa Sgt. Pepper's ng The Beatles? Kung papalakihin natin ay makikita nakasulat dito sa damit ng isang manika ang mga katagang Welcome the Rolling Stones. Samantalang sa Their Satanic naman ng The Rolling Stones ay makikita naman ang mga mukha ng apat na The Beatles sa mga bulaklak dito, na pagkasunduan umano nila ito para putulin ang idea ng marami na magkaaway silang banda. Sinundan nila ito ng paglalabas ng album na Beggar's Banquet noong December 6, 1968, kung saan nga din naganap ang nakakalungkot na pag-alis sa banda ni Brian Jones. Hindi na kasi niya makontrol ang kanyang addiction noong mga panahon na yon. Sinabi naman ito na babalik siya sa banda pag ayos na siya, pero kasamaang palad, wala pang isang buwan mula umalis siya sa banda natagpuan na itong wala ng buhay sa swimming pool ng kanyang tinitirahang bahay. Naging palaisipan hanggang sa ngayon ang naging dahilan ng pagkalunod nito, pero kahit nga nagdulot ang pagkamatay nito ng sobrang sakit ng kalooban sa banda, wala naman silang ibang magawa kundi ang magpatuloy. Dito napapasok si Mick Taylor, na siya na nga nagpatuloy ng parte ni Brian Jones sa album na Let It Bleed noong November 28, 1969, na sinundan pa ng album na Sticky Fingers noong April 23, 1971, kung saan nga unang nakita ang logo ng kanilang itinatag na The Rolling Stone Records. Nakalaunan nga ay ginamit na rin nilang logo para sa banda. Ituturing ito mga idol bilang pinakasikat na logo sa kasaysayan ng musika. Sa mga panahon na rin na yon na naisipan ng bandang umalis sa England, doon na ang mga ito nanirahan sa France para takasan ang pagbabayad ng tax sa bansang kanilang sinilangan. Sa pangyayari na yon nila nakuha ang pangalan ng sunod nilang album na Exile on Main Street noong May 12, 1972. Noong mawala ng tuluyan mga idol ang The Beatles noong 1970, ay doon na pinagharian ng The Rolling Stones ang mga music charts sa US at sa iba't ibang parte ng mundo, mula sa album nilang Sticky Fingers hanggang sa mga albums na Exile on Main Street, Goat's Head Soup noong August 31, 1973, It's Only Rock and Roll noong October 18, 1974, Black and Blue noong April 23, 1976, Some Girls noong June 9, 1978, Emotional Rescue noong June 23, 1980 at Tattoo You noong August 24, 1981 ay isang dekada nga silang hindi nawala o hindi napatalsik sa number 1 ng Billboard 200. Pero dahil na nga rin sa dami ng magagaling na bagong sibol na banda noong 80s at pagbabago na rin ng usong musika at bagong henerasyon ng mga fans, ay dito na napansin ang pagbaba ng popularidad ng The Rolling Stones. Kahit nakikita pa rin ang albums nila sa ibabaw ng music charts, hindi naman sila nakatikim pang muli na mag number 1 sa US. Nakapaglabas pa sila ng 8 pang mga albums na ang huli nga ay ang Hackney Diamonds na nai-release lang noong 2023. Katunayang kailanman ay hindi nawala sa mga ito ang kagustuhan nila maglabas at bigyan ng mga bagong musika ang kanilang mga tagahanga. Sa kasalukuyan mga idol ay aktibo pa rin ang banda.
Patuloy pa rin nagpe-perform sina Mick Jagger at Keith Richards na kasama si Ronnie Wood na pumalit kay Mick Taylor noong 1975. Pumanaw na si Ian Stewart noong 1985 at longtime drummer nilang si Charlie Watts noong 2021. Sa kabuuan ay nagkaroon ang The Rolling Stones ng 31 studio albums na kasama na nga dyan mga idol ang mga hiwalay nilang release sa UK at sa US. Mayroon din silang 28 compilation albums, 39 na live albums, 52 video albums, 14 na box sets, 3 extended plays at 122 na singles. Sila ang itinuturing na second greatest artist of all time ng Billboard. Malinaw na kahit nga hindi sila nawala at nagpatuloy sa pagbabahagi ng musika sa loob ng maraming dekada, hindi pa rin sila nakawala sa anino ng The Beatles. Pero syempre hindi rin naman maitatanggi kung gaanong kalaki ang kanilang naging impluensya. Estilo nila ang makikita mo sa mga sumibol na banda noong 70s at 80s. So kung ligasiya at impluensya lang din naman ang pag-uusapan, tingin ko naman ay hindi sila nagkakalayo ng The Beatles. Nagbulsa rin sila ng 4 na Grammy Awards at nabigyan din ng Grammy Lifetime Achievement Award. Na-inducted sila sa Rock and Roll Hall of Fame noong 1989 at sa UK Music Hall of Fame naman noong 2004. Isang legendary na karera sa isa din namang legendary na banda na siguradong maituturing na isa sa pinakamahalagang haligi sa kasaysayan ng musika. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Paki-like na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.